Alam niyo mga kababayan, ang Pilipino ay isa sa mga one of the most heavily taxed among sa mga developing countries. O, kasi ang Pilipinas developing country pa rin naman eh. Pero kung titingnan niyo sa mga iba't ibang developing countries, isa ang Pilipinas sa heavily taxed na bansa. Ay tingnan niyo ha, kakain ka sa labas, may value added tax. Punta ka sa grocery, may VAT. Magpagasolina ka, may excise tax. At meron kang kailangan transaksyon sa gobyerno, may documentary stamp tax. Tax dito, tax doon. Kahit saan ka gumalaw, may singil sa iyo ang gobyerno. Pero ang tanong, ramdam nyo ba yung government services base dun sa tax na binabayaran ninyo? Well, ang sagot ni Juan de la Cruz, sabihin nila sa iyo, hindi. Kasi makikita naman natin na para nga magpagamot yung ating mga kababayan, pagka meron kayong mga sakit na matindi, kailangan niyo pag magmakaawa, no? Sa mga congressman, magmakaawa kayo sa mga mayor para makakuha kayo ng sulat, punta kayo sa PCSO, humingi kayo ng sulat, parang guarantee letter, punta ka sa malasakit center. Kumbaga, hindi ramdam ng tao yung serbisyo ng gobyerno. Merong nababanggit dito si Cora Guidote. I-post ko lang itong kanyang para at least makita din ng ating mga kababayan, no. Meron siyang ipinaliwanag dito rin eh. Yung kaugnay doon sa ginagastos ng ating government kontra sa kinikita natin. Okay? So paki ano lang natin, no, kung pwede natin ma-flash yung unang screen. We are spending beyond our means, Admar. Yun yung storya niyan. Sabi dito ni Cora Guidote, October 27 ito na posting niya, no. Si Cora Guidote po, yun to yung nabalita kanina na former BSP official. Okay. So kung makikita ninyo, may kulay po yung yung graph, gray line tsaka yung blue line. Okay. Sa kanyang post, sinabi niya, this chart shows how the current and the past regime spent government money in comparison to its earning capacity. Before the COVID lockdown, the government was spending less than revenues. Okay? So, mababa lang daw yung ating ginagastos kumpara doon sa kinikita. The gray line, revenues, is mostly higher than the blue line, yung expenditures, yung paggastos natin. Fiscal discipline was in place before yung COVID, before yung COVID lockdown. Okay? 2019, para at least alam ninyo mga kababayan. Okay? 2019, pababa. And sabi dito, fiscal discipline was in place. Government borrowing versus GDP was declining. Kung may papakita natin yung pangalawang graph. Okay? Ayan, bumababa siya, no? Mula 2013 papuntang 2019. So yan yung trend, pababa po siya, no? Yan yung sinasabi ni Cora Guidote na bumababa yung government borrowing sa GDP During the lockdown, it was expected of the government to earn less because of its adverse economic impact and to spend more to provide assistance to those who lost their jobs and livelihood. Naintindihan natin yan during that time kasi nga lockdown nga eh. So mas gumagastos tayo, wala tayong masyadong kinikita. But once the lockdown was lifted, we would have expected that the government spending would move back to normal. However, there came a different administration in 2022. The spending appetite obviously changed and it ran much higher than government revenues. Ang sabi niya dito, the blue line is mostly higher than the gray line. Yung sa unang unang graph. The blue line is mostly higher than the gray line, especially in 2022 to 2024. This is the main reason why our debt to GDP has gone up since lockdown and hasn't gone down. To address the fiscal imbalance, Finance Secretary Ralph Recto wants to impose higher taxes instead of curbing government spending, most of which have gone to spurious and ghost projects. If only money were spent more efficiently by the incumbent,
the government can again spend less than what it earns. That there will be no need for higher taxes. Perhaps there will even be room for tax reduction. Kasi ang nakikitang solusyon ng gobyerno natin, magpataw ng mataas na taxes imbis daw na bawasan natin yung ating mga paggagastos at saka yung iba pa nga napupunta doon sa ghost projects na walang mga resulta. Anong masasabi mo dito, Doc? Okay. So, kung titingnan natin yung graph, no, ito yung nasa screen na yan, makikita ninyo na talagang palaging may deficit ang ating budget. O, kada taon, palaging ang ating gobyerno, they spend beyond their means. However, the spending was narrow during the time of FPRRD. Narrow din yan nung panahon ni Pinoy. Narrow din nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. So, ibig sabihin ng narrow, manipis lang yung deficit. Pero under kay Marcos Jr., ang deficit na yan, lumalaki. So, ibig sabihin, wala silang disiplina sa paggastos. So, atat nga sila gumastos at ang nangyayari is inuutang pa nila yung panggastos na yan. Na alam naman natin, base sa nangyayari sa ngayon, in terms of sa graft and corruption sa ating bansa, yan ay napunta na lamang sa bulsa ng mga politiko, napunta sa bulsa ng mga government officials, no, ng mga kurapot, ng mga korap. Nanakaw lang yung pera, mga kababayan. And most of the money na nanakaw, inutang yan. At yung utang na yan, pagbabayaran din yan lahat sa mga darating panahon. Now, punta tayo sa issue ng buwis. Okay? Alam niyo mga kababayan, ang Pilipino ay isa sa mga one of the most heavily taxed among sa mga developing countries. O, kasi ang Pilipinas developing country pa rin naman eh. Pero kung titingnan niyo sa mga iba't ibang developing countries, isa ang Pilipinas sa heavily taxed na bansa. Ay tingnan niyo ha, kakain ka sa labas, may value added tax. Punta ka sa grocery, may VAT. Magpagasolina ka, may excise tax. At meron kang kailangan transaksyon sa gobyerno, may documentary stamp tax. Tax dito, tax doon. Kahit saan ka gumalaw, may singil sa iyo ang gobyerno. Pero ang tanong, ramdam nyo ba yung government services base dun sa tax na binabayaran ninyo? Well, ang sagot ng Juan de la Cruz, sasabihin nila sa iyo, hindi. Kasi makikita naman natin na para nga magpagamot yung ating mga kababayan, pag meron kayong mga sakit na matindi, kailangan nyo pag magmakaawa, no? Sa mga congressman, magmakaawa kayo sa mga mayor, para makakuha kayo ng sulat, punta kayo sa PCSO, humingi kayo ng sulat, parang guarantee letter, punta ka sa malasakit center. Kumbaga, hindi ramdam ng tao yung serbisyo ng gobyerno. At ang ginagawa is kuha lang ng kuha ang gobyerno sa bulsa ng ordinaryong tao. And yet, yung mga mayayaman, lalong yumayaman. So, kumbaga, yung buwis na sinisingil sa kanila, hindi fair. So kumbaga from revenue generation, may problema tayo. Ang nangyayari kasi hindi fair yung ating tax system. Yung ating mga kababayan ay halos wala nang ibang naghihikaos na, wala nang maibayad na buwis eh. And yet, Admar, yung mga buwis natin, kagaya halimbawa ng excise tax sa fuel, kung ikaw ay mayaman ay mahirap, you pay the same amount. You pay the same amount of excise tax. Sa value-added tax naman, everybody pays the same rate of value-added tax. Regressive yung mga tax na yan. Kontra mahirap yan, mga kababayan. At yung ganyang klaseng tax system, mas pinapaboran yan ay yung mga mayayaman. Kasi alam nyo, ito kwento ko rin sa inyo to, Admara. Yung taxation sa Pilipinas, mas paborable siya dun sa tinatawag nating consumption tax. Ang tax dyan palagi sa yung konsumo mo, hindi dun sa kinikita mo na yung wealth na sinasabi. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mayaman at meron kang mga investment, yung singil sa iyo ng gobyerno sa kinita mo sa mga investment mo ay hindi in proportion dun sa sinisingil dun sa mga mahihirap ayon sa kanilang consumption. So kumbaga hindi patas yung taxation system sa Pilipinas. Mas pabor ito sa mga mayayaman, and it's against the poor. Kaya nga kontra mahirap yung ating tax system. So yan. At yung nakikita natin sa screen ngayon, na nabanggit ko kanina, no, ang nangyari kasi yung kakulangan naman sa gastos ng gobyerno, inutang nila.
Kaya makikita nyo yung ating debt to GDP ratio, imbis na bumabayan, patuloy pa rin tumataas. Makikita nyo nasa na mahigit 60 yan eh. Na dapat ayon sa Philippine Development Plan na nasa 2025 na tayo, papasok na tayo ng 2026, dapat yung ating debt to GDP ratio, Admar, nasa 57% na lang ayon sa Philippine Development Plan. And yet, hindi nila sinusunod. So, kumbaga yung Philippine Development Plan na nangyari is parang pang-display na lang para masabi na may ginawang Philippine Development Plan. Ito tanong ko sa ating mga congressman, ilan kaya sa inyo, mga honorable na mga representatives natin, sama na natin mga senador, ilan po kaya sa inyo ang nakapagbasa ng Philippine Development Plan? Kasi napakahalaga, Admar, ng papel ng mga mambabatas. Kasi sila ang sila nagbabalangkas ng budget, di ba? So, ibig sabihin, dapat alam nila na dapat sa mga panahon ngayon, ayon sa Philippine Development Plan, ay yung ating debt to GDP ratio, hindi ganyan, kagaya nakikita natin sa screen. So, kumbaga, nangyayari kasi sa ating mga leaders is walang accountability eh. Napabayaan na lang sila to do what they want. At yan ang nangyayari sa atin ngayon. Utang tayo ng utang, napunta sa bulsa yung inutang, napunta sa bulsa ng mga corrupt officials, at sinong magsasuffer nito sa hinaharap? Tayong lahat. No? Lahat ng mga Pilipino, ordinaryong mamamayan, pagbabayaran nila yung inutang na yan, no? Hindi pa pinapanganak yung mga magbabayad niyan, Admar. Meron nang nakapatong sa ulo nila na amount na babayaran nila. Magkakaroon tayo ng mas marami pang buwis. Kasi nga, ang gusto ni Secretary Recto, yung tinatawag nating fiscal consolidation. Pero ang punto ko naman dito, kung walang meaningful government reforms, consolidate ng fiscal situation, hindi na maramdam ng tao. Kumbaga, ito yung klaseng gobyerno, Admar, that doesn't serve the interest of the people. But they serve the interest of the rich. They serve kumbaga self-serving, Admar. Kumbaga yung gobyerno, yung mga polisiya, it serves yung interest ng mga namumuno. Kumbaga, nakikita nyo po ba na ang taong bayan, lalo na yung mga taxpayer, ginampanan nila yung kanilang parte sa pamamagitan ng pagbabayad ng tax. Ang dapat... Wala kang choice, Admar eh. Oo, wala kang choice kasi withholding tax yan. Oo, ang dapat maliban dun sa nagbabayad ng tax, meron din kahit na hindi siya kumbaga indirectly taxpayer tayong lahat eh, kasi pag bumili ka ng meron niyang tax na ngayon, bakit ang magiging solusyon para dito sa pagdating sa ating economy dagdagan pa ang tax kung ginagampanan naman. Bakit hindi singilin yung counterpart naman natin, which is yung mga namumuno na nasa gobyerno, kasi itong tax para gumalaw yung serbisyo ng gobyerno, hindi talaga yung tax. Bakit ang nasasabi? Sige, magpadala pa kayo ng tax. Ito na nga yung realidad eh. Kumbaga, para bang, kaya nga laging napapasama ang gobyerno dahil sa kabila ng issue ng korupsyon, meron pang issue na pataasan yung tax. Laging nabubuksan yung pag-create ng tax. Hindi iniisip kung ano bang inalagaan nyo ba ng husto yung tax na naibigay namin. Baka siguro na bumagsak yung ekonomiya natin dahil yung tax na ibinigay ng taong bayan hindi nyo inalagaan at para magbigay ng tax o lumikha agad ng tax, Doc. Alam mo, Admar, ayon sa mga pag-aaral, ang grabbing corruption sa ating bansa ay nasa around 40% na ng gastusin ng gobyerno. So just imagine kung ang ating budget ng gobyerno for 2026 is 7 trillion. We're looking at upwards of 3 trillion pesos na napupunta lang sa grabbing corruption. So isipin niyo mga kababayan, yung 3 trillion. 3 trillion ha. Kung babawasan natin ang buwis para just imagine kung zero corruption, walang corruption, dapat parang 4 trillion lang, Admar, di ba? Kasi nga yung 3 trillion napunta na sa mga ghost project, napunta na sa mga corruption. So, ang laking kabawasan sa buwis, no? Kapag na-resolve natin yung issue ng grabbing corruption sa ating gobyerno. Just imagine, pwede na yung proposal ni Kiko Barsaga na zero na yung VAT. Wala na tayong VAT, zero na.
di ba? Pwede mo ring ibaba yung mga tax na binabayaran mo sa income, no? Yung mga yung sinasabi natin income tax brackets, pwede lang maibaba yun or lumaki yung exemption. So, kumbaga maraming benefits, no? Kumbaga pag na-resolve ba natin yung issue ng graft and corruption sa ating bansa, napakaraming pakinabang nun sa atin, napakaraming positibong balik nun. Ang nakikita natin sa ngayon mga kababayan is yung gobyerno natin, no, because of the persistent deficits and the increasing spending because of the increasing graft and corruption, ang nangyayari is nagiging justification ito para magdagdag pa ng mas maraming buwis. No, hindi lang sila nag-i-introduce ng bagong buwis mga kababayan. Itinataas din nila yung rate, no? Umaga halimbawa nung araw, hindi naman ganyang kalaki ang VAT. Ngayon mataas na yung VAT. Noon walang excise tax sa fuel, ngayon may excise tax na. So kumbaga, hindi lang sila nag-i-introduce ng bagong taxes, tinataasan din nila yung singil dun sa mga existing na mga buwis. What if kaya Admar, no, mag-introduce tayo ng mas matinding wealth tax? Kagaya halimbawa sa mga mayayamang bansa. Alam mo Admar, yung tax sa kinita mo sa mga investment, yung tinatawag na capital gains tax, sa mga mayayamang bansa, that's 50% ng kinita mo sa mga investment. 50% ang kukunin ng gobyerno sa iyo. Pero yung mga tax sa mga mahihirap, halos wala. Kasi kapag ikaw mahirap, mataas yung exemption. Baga sa Pilipinas naman, kaya maganda mag-invest dyan kung ikaw mayaman kasi yung capital gains tax hindi ganun kalaki. Kumaga, ang aking iniisip dito mga kababayan is mag-propose tayo ng polisiya na kung saan na maging mas fair ang ating taxation system. Hindi siya kontra mahirap. No? Mas taasan natin yung buwis sa mga mayayaman. Yung mga luxury vehicles, dapat yan mas mataas pa yung sinisingil dyan na tax. Yung mga Hermes na bag, yung mga Philip Patek na relo. Kumaga, if you're flaunting wealth sa Pilipinas, dapat mas mataas ang buwis mo because you can actually afford to buy those expensive luxury items. Dapat mataas ang luxury tax sa ating bansa to discourage itong mga nakikita natin na mga nepo baby. No? So kumbaga, panahon na mga kababayan para tayo umalma dyan sa sistema ng buwis sa Pilipinas. Kasi hindi talaga fair. Kontra mahirap, paborable sa mga mayayaman, paborable sa mga nepo baby, at ang kawawa yung middle class. Kasi yung middle class, Admar, yan yung mga nagtatrabaho, yan yung mga namamasukan. Wala silang choice pagdating nung kanilang pay stub, yung kanilang sweldo. Nakaltasan na yung sahod, napunta na sa gobyerno, napunta na sa mga corrupt officials yung kanilang kinita, yung kanilang sahod. Di ba kasi nga, in the form of withholding tax, wala kang takas doon kung ikaw yung namamasukan. So hindi fair para sa middle class natin din itong nangyayaring tax system sa ating bansa.